Laban kaya dating Pangulo Rodrigo Duterte at ilang pang opisyal ng state forces kaugnay sa umano'y pagpatay sa mga human rights workers sa desisyon ng Korte Suprema, final and executory na ito noong April 29, 2024. Una namang ibinasura ng Court of Appeal sa petisyon ng karapatan. To mention about my women. Ikaw, ilang iyo? Kaya kinuha ko na kaagad yung baraha. So I was going around every city. I could not go to Congress because sila ang matatamaan ng federalism. Dadagan, Balita News Update. Alright mga kabalitan, welcome back na naman ho sa ating reaction video ho, dito sa Danagan Balita. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat muli sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Well, kung bago pa lang ho, yung iba dyan na ngayon pa lang nakakapanood, mag-subscribe na rin ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Yung ating talakayan ngayon ay patungkol ho sa magandang balita. Ito ay magandang balita at masamang balita mga kabalitaan. Dahil po may maapektuhan at may sasaya. Dahil ang Supreme Court po mga kabalitaan ay ibinasura na ho yung kaso ng Commission on Human Rights at yung iba pang mga party list group na nagsampa ng kaso laban kay Tatay Digong Duterte patungkol ho sa patayan sa kanilang baluarte. At ito po ay final and executory na po, lalo na po sa Court of Appeals, dahil ang ibig pong sabihin nito, judgment is no longer subject to appeal, or hindi na pwedeng umapila, or kumbaga hindi na pwedeng buhayin muli itong kasong ito laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. So ito po ang pinaka masayang balita, magandang balita sa mga pro Duterte. Pero ito po ay masama, nakakainis, nakakagalit. Masakit din ito para kay Miss Kaayo. Sino ba yung si Miss Kaayo? Yung laging nagsasabi ho dyan sa committee hearing na yan na maraming salamat Kaayo, Mr. Chair. Salamat Kaayo, Mr. Chair. Wala na hong iba ang dating binansagan ni Jing Paras na si Riza Hontiveros. So siya ngayon ay si Miss Kaayo. So masakit ito sa kanila yan kasi nga hindi pumapaw kahit ano pa yung gagawin yung paninira ho sa ating presidente ay hindi nyo po talaga kayang pabagsakin kung ano hong nasimulan ni Tatay Digong Duterte. Dahil mangingibabaw ho ang kabutihan sa kasamaan. Karamihan no sa mga tao, sa mga mamamayang Pilipino na nakapanood ho sa investigasyon na yan, yung sa inquiry na yan sa Blue Ribbon Committee, kung saan ay binabatikos ni Miss Kaayo, ay talagang galit sa kanya yung karamihan sa mga taong bayan, mga kabalitan. Gusto lang kinampihan pa niya ang mga kriminal. Sa panig ni Duterte, kinampihan niya ang mga kawaawang biktima ginawa ng masama sa mga kriminal na kinampihan ho ni Miss Kaayo, mga kabalitan. Ipaparinig ko po sa inyo, panoorin nyo po ang naging pahayag ni Attorney Panelo patungkol dito. At yung ipapakita ko ho sa inyo ngayon ay ito po, yung nakaraan o dati na. Ito yung sinasabi ni Duterte na babaguhin niya yung Pilipinas sa pamamagitan ho ng pagpaliwanag sa taong bayan kung ano po ba yung federalismo. So, may dahilan kaya ho sa ngayon hindi pa nila magawa-gawa ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong hindi ho gaya ng nasa Kongreso yung ating mga tongresista na sinisikreto ho nilang People's Initiative na kung saan daw ay karamihan sa mga Pilipino pumabor dito at may mga nakalap po silang mga perma na nagpapatunay di umano na gusto talaga ng taong bayan yung kanilang gustong mangyari sa Pilipinas, yung PI na yan, mga kabalitaan. Sa bandang uli, nagkabukingan, dinadaan ho sa tulong, dinadaan sa abuloy ba tawag na? Basta, namimigay ng pera pagkatapos may pinirmahan, ayun palang pinirmahan, ay ginamit pala para nagbakasakali siguro silang makalusot ito sa Senado. So ngayon,
ipaparinig ko sa inyo kung sino talaga ang mga masasamang elemento na mga politiko ho sa ating bansa. For sure, sigurado yung mga kongresista na yan, talagang sobrang saya nung hindi natuloy ni Presidente Duterte yung federalismo. Kasi ang inuna talaga ni Tatay Digong, kung natapos ng maaga yung paglinis ng mga illegal drugs, ay malamang ito isusunod sana itong federalismo. Kaso mahaba-habang usapan ito. Yung federalismo at saka yung war on drugs. Kaya hindi ho napahirit nito ni Tatay Digong. Well, baka sa susunod na mga taon, baka si Inday Sara Duterte ang makagawa niyan, di suportahan natin kasi maganda ho ito. At para maintindihan niyo po, pakinggan niyo po maya-maya ho. Ito, isusunod ko na po si Tatay Digong. I-refresh ko lang po yung isipan ninyo, yung utak ninyo. At hiramin muna natin tong video ito para at least kung hindi nyo po alam ito dati, so ngayon malalaman nyo po ito mga kabalitaan. So, eto na po. Pakinggan nyo po si attorney, or unahin muna natin si Tatay Digong. Isusunod na lang natin yung kay attorney Panelo. So, pakinggan nyo po si Tatay Digong para ho maintindihan nyo at kung paano siya nagsalita diyan sa Senado, ganun din po siya magsalita. So ating pakinggan si Tatay Digong Duterte. Allow me, I'll explain why I was going around advancing federalism. Pag wala kasing BBL, which tanong ko, if there is one, it would be watered down heavily. So that would not be acceptable to them. So there would still be trouble. Itong federalism was a brainchild of Canoy, Senator Pimentel, the father, and Lito Osmeña, the governor of Cebu. Sila yung mga early exponents niyan. Pumunta sila sa akin, sabi nila, Rod, ikaw may yung pinakabata dito sa atin. Sabi niya, 50 ka lang siguro eh. Sabi ko, yes sir. 50 years old. Sabi niya, you carry the torch of federalism. Alam mo kung bakit ko tinanggap yan. Before Congress actually studied on it, when it was submitted to them, sa mga members, nabasa ko na yung draft. At nakita ko na yung problema. Way ahead. Given the bigotry of some people, the utter bias against our Muslim brothers. And of course, the intricacies plus the constitutional provisions there, I said. Gali, ang sinasabi ho dito mga kabalitaan, ito po ay patungkol sa federalismo. So ito yung una niyang sinabi at maya-maya ipapaliwanag niya kung nagpaliwanag na ho siya sa federalismo. So binalik lang ho natin, ni-refresh lang ho natin yung mga utak natin kasi maganda ho yung sinabi niya kasi dito. At may patama rin sa Kongreso. Panoorin niyo po. This will have a hard time to pass to Congress. Kaya kinuha ko na kaagad yung baraha. So I was going around every city. I could not go to Congress because sila ang matatamaan ng federalism. You just have to do away with the unitary type. You go federal, they will lose their jobs, power and money. So I went around cities promoting federalism sa local officials. Yun ang ano ko. At may nakita itong iba dito, yan, sa harap ko, yung iba nandoon. Sinakyan na lang na for president. Sinabi ko, ayaw ko, ako, yung opportunity to be president is a window that's very small. Sabihin ko na lang sa inyo, hindi ko na talaga panahon. It's no longer my time. Give it to somebody else na yung may gusto. Mahirap yung nandiyan ka na ayaw mo. Magtamad-tamaran ka. When I was mayor early on, I worked until midnight, just going around the city. Rats all over. You know, earlier on sa pagka-mayor ko, in my inaugural speech, the first sentence is, I hold it an article of faith that no progress and development in this city will come if we have done not law and order. Sabi ko, we have to have peace to enable the money from the pockets of the investors to come in. Pag wala talang patayan tayo, you kidnap the bank manager, sabi ko.
So dito mo malalaman kung gaano siya ka-committed ho bilang mayor, bilang magandang magaling na leader, kasi sinasabi niya ho dito kung masama ka kung paano ka gumawa ng masama sa kapwa, ibabalik ko rin namin sa iyo. Parang ganun, pero pabiro lang ho yan, pero may laman po. So ganun ho si Tatay Digong yung leadership niya, kaya dinala niya ho sa pagkakapangulo niya. Hindi ho natin masabi na sumusobra, kasi kung ano siya sa pagka-mayor, sa pagka-presidente, ganun talagang disiplinado ho si mayor, lalo na sa pang-aabuso ho, talagang masakit to para sa kanya. Kaya ginagawa niya yung paraan, lahat ng kanyang makakaya na maprotektahan yung bawat isa ho sa atin, yung kapakanan ho natin, mga kabalitaan. Patay. Kaya the best antidote kasi dyan is really to create an environment where the human being with so much talent can function. There has to be law and order to inspire people to even to join politics. Marami kasing Pilipino talented, but they disdain public service because of corruption. You mentioned about my women. Ikaw, ilang iyo? Diba? Tinanong ko sa dyan kasi sa isang media na, sir, basta patungkol sa asawa, ilan ba talaga yung babae mo sa buhay? Yung sagot niya, ikaw, ilan kayo? Panoorin nyo. Ganun talaga magsalita si Tatay Digong. Okay, kung isa lang, kawawa ka naman. Kawawa ka kung ganun. I pity you. I cannot survive with one. Tuwang-tuwa ka Inaway dyan. man, tabla ka na yung araw na yan. Pero kung narinig ho yan ni Hontiveros, nako, ano naman kayang sasabihin ni Miss Kaayo? Baka sasabihin naman, hindi nyo naman kami ginagalang bilang babae. Alam mo, ganyan magsalita si Tatay Digong. Kung hindi ayaw mong marinig paano siya magsalita, yung mga sinasabi niya, huwag kang makinig. Huwag kang dumalo sa hearing. Kasi sigurado pag dumalo ka sa hearing, wala na. Panggigiba na naman yung tirada mo. Yun na, kagaya noon sa nila, pinapatay ko, tapos human rights. Sabi ko, so be it. If you have the goods on me, file the case. But I have a job to do and I will do it, whatever it is. That's the reason why we should go to federalism. Because the unitary type of government was created by the Spaniards in 1521 for 400 years. When the Americans came, because we were given this country was just like a chattel, we were passed on to the Americans. They maintained the unitary type until today. You know, if you look down to Australia, it's parliament, federal. If you go still down to the south, there's New Zealand, it's federal parliament. You go up to Singapore, it's federal parliament. You look at Malaysia, it's federal parliament. You go to Japan, Diet, it's a parliament. And you go to South Korea, bigger parliament. I said if a shift to federal would greatly improve things, because then you do not need to wait for us to receive. In federal, you retain the proceeds of your resources. Then you contribute to the national federal government. Ito ang Pilipinas let's limit ito. President, ito. Mayor, the powers are. It's not inclusive. The residual powers not found in that document's autonomy law goes back to the DILG. In a federal system, the president, the prime minister, yan, kung wala dyan, bababa yan doon sa automatically devolved down to the local governments. Yan ang maganda. It's about time. We're the only ones who are hanging on to. It's really for control. Just the reason why you want to build a railway and everything. You have to go to NEDA. Ang NEDA, sino bang taga-NEDA dito? Dukdukin yung ulo niya. Tagal na yung mag-process. You sit on the bed. You know, in Davao, you have 72 hours. Baski anong klaseng opisina, you want a clearance, you want a certificate, or what? 72 hours. After 72 hours, you cannot release the papers.
Ang tanong ho dyan mga kabalitan, ba't nagawa ho ni Tatay Digong na kailangan within 72 hours kung may hihingi ng certificate, magbabayad o kahit anong mga resibo at kung ano-ano pa mga proseso ho para sa gobyerno o magbabayad ng tax, ba't kayang gawin ho sa Davao City na hindi maantala ng may ilang araw kasi karamihan ho kasi sa atin, kadalasan pag may hiningi ho tayo sa tawag nito sa gobyerno ng mga papeles, documents, aabot pa ng siyam-siyam mga kabalitaan. Kasi talagang ganyan sa atin, di ba, sa ngayon? Pero ba't sa Davao City? Marami akong kakilala sa Davao na talagang sinasabi. May kasama ako dito sa taga Davao rin eh. Sabi, totoo yan. 72 hours talaga. Pagkatapos, pag sumubra ho yan, di, magsumbong na sila sa, may in charge daw yun eh. May desk yata yan na kung sino daw yung hindi pa nabigyan, sumubra ng 72 hours, yung hiling nila para sa gobyerno, yung mga papeles o bayad kung ano-ano pa, at talagang iaabot yan kay Tatay Digong. At yung in-charge na yan, doon siya kumbaga i-explain niya yung sarili niya doon kay Tatay Digong, ba't na humantong o umabot sa ganito, ba't tumagal ho. So ganun ho yung Davao City. Ba't di ho ang tanong diyan, ba't di makaya ng ibang kung ganyan lang ho talaga. Kasi hanggang ngayon, ganun ho yung sa Davao eh. Kung talagang susundin ho natin yung nasimulan ho ng Davao City, bawat municipality at city ng ating bansa, malamang giginawa ho yung buhay ho ng tao. Kasi alam niyo po, kunyari sa akin, may trabaho ako, pupunta pa ako doon, may babayaran ako. Tapos, napaka haba ng pila. At saka pag kukuha ng mga resibo, minsan walang resibo, babalik ka pa ng mga ilang araw. Tapos pag wala yung in-charge, sabihin, ay wala pa dito si ma'am, balik ko kayo sir, di ba? Tagang nakakasama ng loob mga kababayan. So maghanap ka pa kung sino yung tao yung tatanungan mo o tatanungin mo. Kung ganito, saan si kukuha ako ng ganito, kailan nilalabas, anong oras, petsa, wala ba tayong specific date, time para hindi na masayang yung oras sa oras ko kasi may trabaho pa ako, gano'n. Yung Davao, napaka-ginhawa ho pag yung pag-usapan yung proseso ho sa gobyerno nila. Talagang maganda talaga yung Davao City. Sana may makapag-isip din ng mga LGUs na gagayahin at pupunta doon sa Davao, kakausapin ko sino in charge para makuha yung diskarte sa pag-implement sa ganyong polisiya sa Davao City, di ba? Hindi naman siguro masama yan. Kaya ka umupo dyan eh. Kaya ka gusto maging mayor, city councilor o kahit ano dahil gusto mong maglingkod sa bayan. For what? Kung tatakbo ka tapos wala ka namang ginagawa. Tama ang Tatay Digong, huwag kayong pumili ng local officials sa LGU na ang iniisip ay sa susunod yung darating na election, paano siya makakaupo muli, paano siya manalo sa election. Yun ang problema sa atin. So tuloy tayo mga kabalitaan. Anymore. You have to forward it to me with the explanation why it took you more than 72 hours, 4 days to process the paper. Diba? 72 hours lang. We need an enforcer president, which translates to Mr. Duterte. Thank you. Okay. Hindi kasi ninyo alam, he's my relative, that's why he took that way. Always there is... Ganyan ho, si Tatay Digong, pabiro niya mga kabalitaan. Pag narinig naman ni Laila de Lima, sasabihin naman, napakayabang naman tong taong to. Napakayabang, napakahambog. Ganun eh. Ganun yung utak, hindi ko naman masasabing utak talangka kasi mga matatalino ho yan sila mga kabalitaan. Basta ganun lang yung utak nila. Ayaw magpatalo. Ilang mga taon na nakaroon ng posisyon sa ating bansa, wala namang naiambag na magandang, maewan ko lang. Anyway, diretso tayo. Lipat muna tayo ng pagtuunan natin ng pansin tong sinabi ni Attorney Panelo mga kabalitaan at siyempre gagamitin na naman natin yung programa ho ni Attorney Panelo. Yung problema nyo itawag kay Panelo. So dito ho natin makukuha yung information kung kailan na
ibinasura yung kaso ng CHR at ng ilang mga party list group, individuals na nagsampa ho ng kaso kay Tatay Digong Duterte, mga kabalita. Hindi na natin patatagalin pa. So andito na, pakinggan natin panoorin niyo po si Attorney Sal Panelo. Ng ilang human rights group ang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura sa hinahing o inihaing writ of amparo and habeas data lamang kaya habeas laban kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang pang opisyal ng state forces kaugnay sa umano'y pagpatay sa mga human rights workers. Sa desisyon ng Korte Suprema, final and executory na ito noong April 29, 2024. Una namang ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng karapatan. So April 9, 2024, ibinasura na pala ay yung mga pagpatay daw at kung ano-ano pa yung human rights violation. So hindi ho umubra yung kaso nila. So ano ba bang ipinaglalaban nito ni Miss Kaayo na talagang yun pa rin ang ipinupukol niya kay Tatay Digong Duterte? Pasensya na sa mga supporters ni Miss Kaayo. Ganun lang talaga. Nasa tama lang ho tayo. Kung sa tingin nyo tama kayo. Kung sa tingin ko naman tama ako, dito ako sa pinaniniwalaan kong tama. So, at ni Laila de Lima, ano bang pinaglalaban ito? Sinasabing inimbestigahan nila matagal na. Wala pa naman. Kaya nga, kung may goods kayo sa kanya, kasuhan nyo na. Kasuhan nyo na para at least masubukan na naman yung galing nyo kung kayo ba'y talagang magaling sa paggawa o pagsampa ng kaso at pagkuha ng mga impormasyon na alam naman natin ay fabricated lahat yan, mga kabalitaan. April 29, 2024, itong taon lang ho, binasura ho yung human rights violation. So ibig sabihin nun, wala talagang ginawa si Tatay Digong Duterte. Kasi guni-guni lang ho yan sa mga against ni Tatay Duterte na ginagawa yung DDS. Ngayon, binibiro lang si Miss Kaayo ni Tatay Digong na, meron akong DDS. Yun yung mga general, retired general, yan ay mga leader ng death squad yan sa Davao City. Talagang naniwala din sila meron akong, totoo, may DDS ako. Mga mayayaman, sino nagpatay? Sino pumatay? Yung mga mayayaman dyan sa Davao City. Gusto nilang pumatay sino-sino ba sila? Yung mga gangster. Ba nakakapiko yung sagot ni Tatay Digong? Naniwala naman si Risa Hontiveros, si Miss Kaayo. Wala nga pala. Anyari. Di ba? So wala talaga Mahirap talagang kakalabanin mo yung taong gumawa ng kabutihan sa kapwa at inuuna pa yung ibang tao, buhay ng ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Di ba? Hindi nyo ba naisip yan na napakatagal na yung aligasyon na yun wala pa kayong nakukuhang mga impormasyon na tama. May witness kayo. Saan na ba yung witness nyo? Lumayas. Yun na nga sinabi ko sa inyo, yung una ko kasing nag-point of view ho tayo. Marami nga nagalit sa atin. Yung mga comment na negatibo sa channel ho natin ay talagang binibigyan ko ho yan ng pansin. Huwag ho nating ibaliwalayin kasi karapatan din ho nila na magpalabas ng kanilang hinaing mga kabalitaan. Kasi nga, in public ho tayo, nasa publiko yung natin, yung pagbibigay ng impormasyon sa kanila. So bakit ba ho natin nahayaan na itatago yung kanilang mga mensahe? Kaya sabi ko sa channel na ito, libre lahat para ho sa inyo, mag-comment kayo kahit negative. Huwag lang yung below the belt kasi hindi tayo deserve na babasusin din tayo ng ganun-ganun na lang, di ba? So, pwede naman So, ang point ho dito, mga kabalitaan, wala na, hindi na sila makakagawa pa ng ibang paraan kasi final and executory na ho. So, kumbaga, yung judgment na yan is no longer subject to appeal. So, hindi na po yan mababaliktad or bubuksan muli yung kaso na yan. Yun ang pagkakaintindi ko, mga kabalitaan. So, balik tayo kay Attorney Panelo. Rural Missionaries of the Philippines at Gabriela. Attorney Sal, ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Yan. Kaya yung ating yung kaibigan nating senador na nag-aabu-abugaduhan dyan. Yan nasagot sa mga akusasyon mo. Korte Suprema na nagsabi na hindi siya nasa likod ng mga pagpatay. Talaga, ang kukulit nyo kasi. Meron siyang bago
Ano ba yung headline ngayon? Ano yan? Yun daw si Presidente Duterte pag naimbitahan uli dyan sa Senado. At pag nag-bura na naman, iko-contempt niya na lang. Yun ang maganda. Yun ang magandang gawin, no? I-contempt nyo po si Tatay Digong Duterte kung siya'y dadalo, kung hindi nyo po magustuhan yung kanyang mga sinasabi dyan, para makita ho ninyo kung ano po yung mga hinahanap nyo. Talagang ibibigay ng taong bayan ho yan. Kasi halata naman ho, sasabihin ho ng ating mga viewers, itong si Balitaan, si Danagan, pro Duterte to, ito si anti Duterte to, ganon, di ba? Halata naman ho kasi yung ginagawa ni Miss Kaayo na pamumulitika lang ho. Alam din natin, nakikita na rin natin gaano ho kahirap yung effort na ginawa ni Tatay Digong sa ating bansa nung siya po ay presidente. Napakahirap po. Hindi ho basta-basta, ang dami niyang nasasagasaan dahil tama po ho yung kanyang ginawa at naaayon po yan sa batas. Kung sasabihin nyo, sabi ni Duterte, sa sarili niya, responsibilidad niya, haharapin niya kung pag-uusapan ay war on drugs. Hindi naman sinabi niya na makapatay yung mga pulis, siya ang ako. Personal yan personal na sa pulis na yan kung pumatay siya o hindi. Basta sabi niya, inutusan niya na linisin yung druga sa Pilipinas. Siyempre masama at hindi rin maganda si Risa Ontiveros. Siyempre kakampihan ko ba ni si Risa Ontiveros na alam naman ho natin na hindi pa sila nagkita ni Tatay Digong, simulat sa poll, sinabi niya na nito na talagang gagawin niya ho ang lahat na ipapakulong niya po si Tatay Digong Duterte. Yun din ang ginawa niya kay Pastor Apollo C. Kibuloy, mga kabalitaan. Diba? Nagtagumpay ho siya. Pero hindi ibig sabihin na kulong si Pastor Kibuloy ay convicted. Ano pa lang yun nasa... Kumbaga, isinailalim pa po siya sa due process. Talagang ganun ho talaga Yun nga sinabi ko noong una na kahit inako mo pa yung krimen, kahit sabihin natin ikaw yung totoong gumawa nun, kahit inako mo pa yan, kahit gumawa ka pa yan ng affidavit, makukulong ka, pero hindi ho kayo convicted sa kasong yan. Kung wala ho talagang magpapatunay, magturo sa'yo, or pieces of evidence na ipipresenta mo sa korte at magpapatotoo sa ginawa mong krimen. Yun po ay hindi ho maganda at yung taong nagsasabi ho yan, malaking problema ho dyan mga kabalitaan. Kung siya ay nagpapanggap ng witness, nako, napakahirap po yan. Malaking problema ho yan mga kabalitaan dahil pwede ho kayong kasuhan. Kung totoo kang witness, bibigyan ho kayo ng immunity. Protektado ho kayo ng batas. Subalit, nagbigay ka ng informasyon, naging witness ka, pero gawa-gawa lamang ho, gaya ng pag-imbita ni Fernandez sa isang kernel na sana sabihin niya daw sa paragraph na ito para madiin ng husto si Tatay Digong sa sinasabi nilang reward money sa Philippine National Police. Mahirap po kasi may immunity ho tayo pag tayo nagsasabi ng totoo, pero pag nagsisinungaling ho tayo, sigurado ho mga kabalitan, obligado ka po na ma-contempt, prosecuted for contempt, at sigurado po mga kabalitaan nga kung nagte-testify ho kayo ng mali na hindi totoo ho, you are liable to prosecution of perjury. Sabihin na lang natin, ano na lang ho natin na witness si Danagan Balitaan. Pero hindi totoong witness kasi may galit ako kay Attorney Panelo, galit ako kay Attorney Panelo. So nakita nila at ako'y magwi-witness. Pero hindi ko alam na kung ano yung mga pangyayari at anong ikakaso sa kanya. Ibibase ko lang sa sinulat na nilang affidavit na doon lang ako magbibase. Nako, kung nagsisinungaling po yung tao, napakahirap po kung hindi ho experience niyo po yan, kung wala ho kayong personal knowledge. Nakakalitot, nakakagulo ho mga kabalitaan, hindi ka makakatulog yan. Kung mag-witness ka, paano pag nalaman nila nga you are not telling the truth? Kaya mo titiswa, you're telling the truth, nothing but the truth and the whole truth. So, paano? Wala palang katuturan, wala palang katotohanan yung mga sinasabi mo. Parang napilitan ka at pinipilit ho kayo nito. Napakahirap po mga kabalitaan. Kaya yun po ang ibig ko pong sabihin sa unang ho nating point of view ho, mga kabalitaan. Di ba? So tuloy ho tayo kay Sir Panelo.
Ay, nako. Mabuti kung makapasa ka doon sa mga naroon. Kasi alam mo, pag motion ka Sabi niya, very rude daw. pinaliwanag naman niya kung yung kanyang expression, more, hindi lang more, against the criminals. Pinapakita niya lang yung rage. Tama. Ang masama kung minumura mo siya, hindi naman eh. Kung minumura mo yung mga nandun, hindi naman. Expression lang yun. Kasi nga daw, Attorney Sal, di ba sabi niya, she's planning she's eyeing na i-contempt nga si former President Rodrigo Duterte kasi bisita nga daw siya sa house, bakit daw ganun yung pag-uugal niya, throwing garbage daw. Sa kanilang investigation daw, Attorney Sal, on the EJK issue, doon sa war on drugs, sabi niya, no one, not even a former president, is above the law. Inanarap, Ken? Sabi niya, Yun ang sabi niya, no one is above the law, especially lalo na hot si Presidente Duterte. Kaya nga sinusunod nga, ini-implement niya nga yung batas eh. Kaya nga nagkakaroon ng war on drugs kasi naayon ho yan sa batas mga kabalitaan. Di ba? So, wala ka talagang makukuhang magandang impormasyon dito kay Miss Kaayo. Lagi na lang Kaayo. Ayon pa ni VP Sara na si Miss Kaayo daw ay female version. Tama. Female version daw ni Trililing. Si Sara, Inday Sara nagsabi niyan, hindi ako may video diyan eh. Hindi ko lang may pakita kasi nahuli na ho tayo sa oras. sabi niya, and I quote, in our investigation and extrajudicial killings and its war on drugs, no one, not even a former president, is above the law. Kaya nga pinatutupad niya yung batas eh. Talagang siya nagpapatupad ng batas, hindi kagaya ninyo, kagaya mo. Correct. Kagaya mo, Senadora, may batas na sinasabi, ipagpapalagay na lahat ng inaakusahan ay inosente. Pero ang ginawa mo, pinaparada mong guilty lahat ng mga resource persons Exactly. at inaakusahan mo. Totoo ho yan. Makikita na ho natin yan mga kabalitaan. Kahit kayo po ay manunood, kahit hindi ho kayo sumusunod, nanonood sa mga ganyang mga pangyayari sa politika, pag napanood nyo po yung hearing na yan, talagang makikita ho natin na pinipersecute na ho nila si Tatay Digong Duterte. Nitong si Laila de Lima, si Atty. Jokno, sino pa si Miss Kaayo mga kabalitaan. So, halata ho na pag ganyan hong mga klaseng tao na may galito sa kanilang inimbestigahan, talagang mababayas na ho yan. At hindi ho yan, kumbaga hindi ka paniniwalaan sa kahit ano pang gawin mo explanation. Dahil yung utak ho nila ay talagang gusto kanilang ipipin down, gusto kanila talagang pabagsakin. Hindi nila magawa yan. Kasi yung talino nila ni Miss Kaayo at ni Laila de Lima, ni Miss Queen ba yun? Tawag na, Bilibid Queen? Ni Bilibid Queen. Ay hindi aapot sa talino ni Tatay Digong Duterte. Yan ang ginawa mo kay Pastor Tibuloy. Di ba? Yan ang ginawa mo kay Alice Go. Yan ang ginagawa ninyo. Kayong mga naririyan, kay Tebes, kay Bantag, at sa lahat pa. Hindi nyo nga, kayo nga ang above the law eh. Yung kay Bantag at kay Tives, may idea ako kunti pero hindi mo na ako magko-comment diyan kasi malalim mo yan eh, malalim yan. Kahit nga may mga politiko diyan, medyo nahihirapan eh, no. So dito ho tayo sa medyo maliwanag, medyo klaro pa sa sikat ng araw, mga kabalitaan. Pagkapakulong kayo, hindi lang masagot ang mga tanong nyo, pinakukulong nyo. Pag hindi nyo type ang mga sagot, pinakukulong nyo. Tama. Yan ang above the law. Hindi nyo sinusunod ng batas. And sinabi din niya, Attorney Sal, na tila daw na-hypnotize yung public during the 6 years. Na-hypnotize daw yung public. Ano bang tingin niya sa mga publiko, sa mga tao? Ano bang tingin niya sa mga bumuto kay Tatay Digong? Mga ganun na lang kitid yung pag-iisip? Na pati yung publiko sinasabing na-hypnotize? Ano ba yan? Mga matatalino din yan. Talagang na-hypnotize ka na sa mga kasamaan. Hindi ka talaga ma-hypnotize sa kabutihan. Doon ka sa kasamaan. Miss Kaayo. Stint ni former President Rodrigo Duterte. And they also, hinijack daw ni former President yung hearing, Attorney Sal, with his expletive. Yung sinabing hinijack kasi nga hindi ho siya makapalag doon, wala ho siyang boses doon. Kung may boses man, talagang binabara-bara siya ho ni Tatay Digong Duterte.
At yan po ay nararapat ho sa kanya. Kasi nagmamarunong, nag-alamis tulang abogada, hindi naman abogada, pag nagtatanong, ang bilis namang barahin ni Tatay Digong. So, ganun na lang yung mga description niya sa mga pangyayari ho doon sa pagdinig. Kasi hindi niya matanggap-tanggap yung katotohanan kasi yun po ang masakit talagang katotohanan na kanyang nilamon. Hindi, nilamon pala siya ni Tatay Digong. Legal defense. Alam mo yung mga yan ang kagaya niya, yan ang mga bulag at mga bingi sa nagawang mga tagumpay. Akala ko, sabi ni Panilo, yan ay mga bulag, pipi at bangag. Hindi pala bangag, bingi pala. Programa ng dating Presidente Duterte. Nagbubulag-bulagan sila, nagbibingi-bingihan. Puro mga anti-Duterte nga yan. Kaya tingnan niyo nung tumakbo kayo, nung una kang tumakbo, binasura kayo lahat ng taong bayan. Diretso nga ang tawag sa inyo, sa Inodoro. O hanggang ngayon ba, hindi nyo nare-realize yun? Kakahiya, no? Ocho So, Diretso, until now, Senadoro. Ayan pa rin ang pagtanggap ng taong bayan kay dating Presidente Duterte. Kung tingnan mo social media, ikaw ang sinusunog. Sinusunog ka ng mga tao Exactly. sa social media at pinupuri ang Presidente Duterte. And So, still ayun on po. the issue dun sa war on drugs, Attorney Sal, may observation yung mga kababayan natin, especially dun sa mga messages na tatanggap natin dito, Attorney Sal. No? Sinasabi nila Pakinggan muna natin ito mga kabalitaan. na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa side daw ng mga biktima. Habang si Senator Risa Ontiveros ay nasa panig daw ng mga kriminal. Tama ho, yan po ang mga sinasabi ho sa social media at lalo na ho sa mga mahihirap nating mga kababayan kung bakit daw ganun ho si Miss Kaayo, no, si Riza, ba't hindi ho siya, kumbaga parang binibigyan niya pa ng halaga yung mga kriminal kaysa sa mga nabibiktima nito. So, kaya naisip nila na di kayo na humusga sa darating na halalan kung tatakbo pa ho ito si Miss Kaayo. At saka parang tumakbo yata tatakbo yata si Bilibid Queen. So tayo nang bala nasa sa ballpen na ho yan, nasa papel na ho natin yan. Tayo na kayo nang humusga diyan basta ibalik ko natin yung tamang gobyerno ho. Nasa mga Duterte lang ho yan mga kabalitaan. Hindi ganun. daw perpekto ang paglaban ng illegal na droga. Kung kaya hindi may iwasan na may masawi, Attorney Sal. But Attorney Sal, sa tingin mo, nakikita ng mga kababayan natin, bakit ganito ang pag-iisip, no? Ang perception ng ating mga kababayan sa nangyari na hearing, Attorney Sal? Kasi nga, mga anti-Duterte yan Kaya dahil anti-Duterte, lahat ng kinakampihan ni dating Presidente Duterte at ng taong at yung mga kalaban niya kriminal, yun naman ang kinakampihan nitong senadorang to at yung mga kalyado niya. Alright, so yun po. Dito nagtatapos mga kabalitaan yung ating reaction na video. Naway nagustuhan nyo po. At kung may suggestion pa ho kayo, may mga komento pa kayo, so ilagay nyo lang po sa baba at i-mention nyo po ako para ho mabigyan ho natin ng pansin. Kung may gusto nyong gawing pagbabago ho, well, open ho tayo dyan mga kabalitaan. Ang importante lang ho, makapag-deliver ho tayo ng mga magagandang impormasyon at yung mga impormasyon na hindi ho na ibalita ho sa mainstream media, tayo pong gagawa niyan dito mga kabalitaan. Dahil po, yung panindigan ho natin ay doon ho talaga tayo sa tama at nakikita ho natin yung tama sa pamamagitan ho sa liderato ng ating former President Rodrigo Roa Duterte.